Usapang totoo, walang preno. You under vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang gabi sa inyo lahat, Mark Narboneta here. Putok na putok, no? Itong sinasabing misleading question na naging meme na nga, katatawanan ng mga posts dyan. At of course, yung sa side ni Sara, pinagtatanggol itong si Attorney Ferrer, while ito namang sa side ng mga administrasyon o kahit ng yellow o ng dilaw o ng pink, no? At ng iba pa na anti-Duterte ay pinagtatanggol, of course, itong si Attorney Kapunan, no? May mga iba dyan below the belt ng banat. But anyway, ito pa yung pag-uusapan natin dahil itong si Attorney Amado Virgil Ligutan ay nag-post sa kanyang social media account sa Facebook na siyang inireklamo, brinot up ni Attorney Sheila Sison dyan sa Senado na kumbaga ito ay isang paglabag na pinaniniwalaan. At narinig natin sa bibig ni presiding judge, no? Chis Escudero, na may mga nagpo-post daw dyan na lumalabag o nag-violate dun sa mga rules na hindi dapat nagsasabi, kasi may mga sinasabi sila dyan, dapat hindi ka magsasalita, no? When it comes to mga merits ng ginagawa dyan sa Senado, mga pagkocross, kung ano-ano. Pero parang hindi raw yun sinusunod. At may mga abogado naman na nagsasabi na mali si Ligutan, may mga nagsasabi naman na tama, wala namang violation. Ngayon, ang nakikita natin mga ka-Wonder, parang technicalities na lang ang hinahabol o hino-hold on nitong mga defense ni Sara Duterte. Kasi nga masyadong malakas yung kaso, overwhelming, no? Hirap sila siguro, no? Kasi nakikita natin wala pa silang scoring. Sa totoo lang, no? Sa unang grave threats, of course, sa panalo na dun sa prosecution as we assess it. At ito nga, itong confidential niya, mukhang ganun din ang gulong. Kaya nga parang nag-hold on na lang sila sa technicalities. At isa pa sa nakita natin mga ka-Wonder, parang gusto nilang bawasan itong mga prosecution. No, di natin alam kung patatanggalin diyan si Ligutan. No, pero I don't think na yung mangyayari yun unless ipagpatuloy niya yan. No? So yan ang ating pag-uusapan mga ka-Wonder. Kung mababawasan ba ang prosecutor dahil sa ginagawa na si Kapunan, ganun din. May mga ding din sa kanila. Sabi niya na spanking daw, no? Parang kasing nakikita ron na parang naliliit itong defense team ni Sara versus dito sa seasoned lawyer na si Kapunan. No? Parang nai-inferior sila at na bababa ang tingin sa kanilang tao kasi biro mo spanking, papaluin kita, parang nililecturean sila, pinagtatawanan. So parang hindi dapat ganun ang pamukha sa mga abogado at pantay sila bilang abogado. Pero bago yan mga ka-Wonder, please don't forget to subscribe to our YouTube channel, Wonder Vlogcaster. 100% libre po ang pag-subscribe. Click nyo po yung subscribe button, lalabas yung bell icon, piliin nyo po yung all. Marami pong salamat. So may mga nagtatanong sa akin, Mark, tama ba si Attorney Ligutan? Mali ba siya? Hindi ako lawyer, pero in my own opinion, sa nakikita ko, may mga sinabi naman siya, no, na hindi niya binanggit yung pangalan, hindi niya sinabi, kumbaga nag-state siya na hindi pinapayagan itong mga sinasabing misleading questions, ganito, ganyan. Which happened na nangyari nga yung insidente doon sa pagitan ni Attorney Kapunan at itong si Attorney Ferrer. No? Kaya yung tanong na tama ba yung sinabi ni Ligutan tungkol sa misleading o yung sinasabing pinahihintulutan ba yung post niya, no, habang ongoing impeachment trial. No? Kasi sa unang tanong mga ka-Wonder, kaya mag-post si Ligutan ng ganyan, alam natin malakas yung kanyang legal basis. Professor diyan ng law at practitioner. No? Kasi sa rules on evidence mga ka-Wonder, yung nabasa ko, no, yung sinasabing leading question ay generally allowed siya sa cross-examination. Pero yung misleading question ay hindi siya pinapayagan. No? Iyan mismo yung nakasaad dun sa sinasabing Rule 132 Section 10. Yung leading okay, yung misleading hindi. At sa ikalawang tanong mga ka-Wonder, may nagtanong na mas komplikado nga mga ka-Wonder, no? Na dito sa Senate impeachment rules, diyan yan sa Senado, ay may mga restriction sila ng mga public comments. Kaya pinagsasabihan yung mga abogado, yung mga prosecutors,
mga counsel sa defense sa prosecution, ano, na yung mga public comments, no, ng mga prosecution at kanilang counsel tungkol sa mga merits nga, no, ng pending impeachment trial. Kaya para sa akin, mga ka-wonder, hindi ko nirekomenda na sabihin na dito sa ating mga subscribers and viewers, no, ng 100% walang violation, no, kasi nagsabi siya pinagbawalan. Mas defensive kasi, mga ka-wonder, yung position, ano, yung sinasabing substantive legal statement ni Ligutan ay tama, no? May seryosong argument nga, mga ka-wonder, no, na yung post ay general statement. General statement yun of evidence law na hindi comment sa merits. Yun ang sabi nitong siniligutan. Tsaka yung mga nagtatanggol sa kanya ng impeachment case, no? Pero mga ka-wonder, yung timing kasi, yun ang sinasabi na gaya ng naunsabi ko, na yung post niya ay nagbibigay ng vulnerability sa kanya. No? Kasi nangyari yung insidente, yung between Kapunan and Ferrer, na-issue nga yung sinasabing misleading na sinabi ni Attorney Ferrer na allowed, na natawan, na pangangangayang abogado rin sa likod at nagkatakot-takot nag-comment mga ibang mga abogado. Nagkamali. Wala nang paliwanag, mag-sorry ka na lang, sabi kay Ferrer sa mga post. No? Kaya mga ka-wonder, ang pag-uusapan natin ay maliba, no? Itong siligutan. No, maliba siya o may batayan. Yan yung pag-uusapan natin. Kasi parang gusto silang, alam natin na tinik sa lalamunan, itong siligutan at si Kapunan. No, parang ang nakikita ng tao o nakakartada, baka gustong bawasan yung prosecution para wala ng pain in the neck. No? Kaya sa inyo, mga ka-wonder, yung tanong na yan, sagutin nyo sa isip nyo, pero magdi-discuss na tayo, mga ka-wonder. Mali ba si Attorney Ligutan, no, sa mga post niya bilang tungkol sa misleading questions? Pinost niya sa social media niya. At kung hindi siya mali, mga ka-wonder, pwede ba siyang tanggalin bilang prosecution counsel ng Senate impeachment trial? Nagsagot na si Chis, ano, na parang sinasabi, di-discipline o kaya warningan. Warningan is the right term na parang narinig ko sa kanya, mga ka-wonder. So, gusto natin paghiwalayin, mga ka-wonder, yung dalawang bagay. Una, yung tama ba yung legal principle na sinabi niya? No? At pangalawa, tama ba yung legal principle na pwede niyang sabihin yon publicly habang ongoing impeachment trial? Yung dalawang question na yun magkahiwalay. Dahil hindi pareho, mga ka-wonder, yung dalawang issue na yan. So, unang punto, tama ba yung sinabi ni Ligutan tungkol sa misleading questions? Kaya ayon, mga ka-wonder, no, dito sa sinasabing nabanggit natin kanina, yung Section 132, dito sa nabanggit natin kanina, sa Rule 132, Section 10, may distinction, mga ka-wonder, dun sa dalawa, between leading questions at misleading questions. Ang leading questions nga, ayon sa nabasa ko nung isang araw, ay question yan, o tanong, na nagmumungkahi, no, na ang sagot ay gustong nang nagtatanong. No, kaya nagli-lead ka, there are sa mga ano, no, sa mga trabaho nila, yung mga troubleshooting. They are so familiar with leading questions. Leading questions are being asked to lead someone to answer na yung gusto mong palabasin. No? Kaya mahalaga ito, mga ka-wonder, yung leading questions na yan. No? Sila ay generally allowed sa mga cross-examination. Pero ang misleading question, ibang usapan yan. Na sinabi nga ni Attorney Kapunan, Your Honor, please, misleading questions are not allowed during the cross-examination. Sabi ni Attorney Ferrer, allowed. So napanganga yung abogado rin sa likod at katakot-takot na pambabanat sa kanya. Kasi ayon nga ulit, doon sa sinasabi nating Section 10 ng Rule 132, ang misleading question ay yung tanong nang nag-a-assume ka na totoo o isang fact, no? Totoo na hindi pa na-testify ng witness o salungat dun sa una niyang sinabi. Yun yung sinasabing misleading, no? At malinaw nga sa rule, it is not allowed. Pero ang sagot ni Ferrer, allowed. So parang nag-react nga yung tao. Kaya yung sinasabing statement ni Attorney Ligutan, no, na sinasabi nga buburahin niyo ba yun o hindi? Hindi niya buburahin. Yung tungkol sa misleading questions are not allowed even on cross-examination. Kasi, mga ka-wonder,
sa purely evidentiary standpoint, may malinaw siyang legal basis. Kaya niya pinost yun. Dahil alam niya yan bilang abogado at profesor ng law. Hindi niya sinabi, mga ka-wonder, na bawal ang leading questions, no? Sa cross-examination. Hindi naman niya sinabi, pinunto niya yung tungkol dun sa misleading questions. Kumbaga, sinasabi niya sa tao na hindi yan allowed, just to clarify, no? Ang sinasabi niya, yung misleading questions. Kaya malaki ang distinction na yun. Pangalawang punto, mga ka-wonder, bakit may argumentong may basihan si Ligutan? Ngayon, dito natin mapapakita yung pagiging fair, no? Dapat maging fair tayo, eh, no? Kung pagpapasihan natin, mga ka-wonder, yung statement ni Ligutan, no? Literally, hindi naman niya kailangan sabihin na bawal ang cross-examination, eh. Hindi rin niya sinabi, mga ka-wonder, na bawal mag-leading question, no? Yung depensa. Kasi allowed nga yan ayon sa Rule 132 Section 10. Yung principle na kanyang binanggit, mga ka-wonder, ay establishing rule under Philippine evidence law. Yun yung kanyang pinutumbok, no? And of course, just for the education of everybody, for sort of clarification, kasi nga hindi nga talaga siya allowed. Kaya interestingly, hindi rin ito bagong argument para kay Ligutan. Na-encounter niya na ito noon siguro. No, sa mga naunang hearing, makikita rin natin yung ginagamit niya mismo yung konsepto ng misleading. Kapag may mga objection sila, objection, Your Honor, misleading, irrelevant, yung mga objection na yan. At depende na dun sa presiding judge kung i-overrule niya o i-sustain niya. No? Pero kung iyan talagang hindi dapat i-sustain at sinustain niya, of course masisilipan siya diyan. Kaya alam din niya ng mga kapwa-abogado. But since impeachment trial yan, hindi yan regular court, may mga bagay diyan na pinapayagan. No? May mga kino-consider. Kagaya niyan, ayaw pasagot nitong prosecutor. Sasabihin ng presiding judge, if the witness knows, he may answer if he knows. Gaganon. Diba? So, from that perspective, mga ka-wonder, consistent ang legal position ni Ligutan. No? At dito, gusto nating ipaalala sa mga sarili natin, mga ka-wonder, na hindi dahil nagalit yung kabilang panig, no, sa isang legal statement nitong si Ligutan, ibig sabihin mali agad yung legal statement niya. Hindi yun, eh. Kaya nga magkahiwalay yung legal statement at dun sa tama ba yung pag-post. Kasi pwedeng tama, mga ka-wonder, ang batas kahit hindi komportable sa isang panig. Diba? Yung pangatlong punto, no? May punto ba si Attorney Sison? Kasi brinot up niya to sa Senado. Ngayon, mga ka-wonder, magiging fair din tayo ulit, ano? Para dito kay Attorney Sison na nasa panig ni Sara Duterte. Kasi, mga ka-wonder, yung objection niya ay hindi naman necessarily mali yung Rule 132. Hindi yun ang point niya. Ang concern niya ay bakit daw nag-post itong si Attorney Ligutan tungkol doon habang ongoing sa Senate yung impeachment trial. Yun, ano? At may basis din yung concern na yan. Na sinasabi nga ng ibang abogado, ng ibang mga judge na sinang-ayunan nga na dapat hindi ganun. At may iba namang mga illegal luminaries din na abogado na wala naman daw masama sa sinabi ni Attorney Ligutan. No? Nangyari lang kasi nagkaroon ng instance na ganyan sa impeachment at nag-post si Ligutan na naugnay nga, no? Kasi mga ka-wonder, under sa Senate impeachment rules, prosecutors and the person impeached, yung kanilang counsel, yung mga witnesses, required sila, mga ka-wonder, na mag-refrain o pigilan o hindi makilahok o hindi ito gawin, no, from public comments. Kaya nga pag nagpa-public comment na, tumitingin na si Kapunan kay Ligutan, tumitingin na si Luistro kay Kapunan, no? Kasi baka magkamali sila, makapagbigay sila ng merito ng impeachment trial sa publiko, no? Yung disclosures, mga ka-wonder, pertaining to the merits of the pending impeachment trial. Kasi nga ang issue, mga ka-wonder, ay hindi lamang tama ba yung sinabi ni Ligutan, itong Rule 132, Section 10. Hindi yan, eh. Ang issue kasi, mga ka-wonder, na tinutumbok nitong si Sheila Sison, Attorney Sheila, ay yung post nga ni Ligutan. Ang tanong, yung post nga ba ni Ligutan yung target niya na isang general legal observation lang, no? O isa lang itong public comment tungkol sa nangyari mismo sa pending case.
At dito mga ka-wonder, nagiging gray area. Medyo blind spot siya, no? Yung area na 'yon sa tingin ko. At yung pang-apat na punto mga ka-wonder, hindi sa nagiging bias ako, no? Kasi sa nakikita ko mga ka-wonder, nabasa ko naman at narinig ko sa kanya. At siya mismo ayaw niyang burahin. Kasi alam niya, walang mali. No? I-review nila. Kasi dito natin mga ka-wonder, pwedeng ipagtanggol si Attorney Ligutan. Pagtatanggol natin siya. Kasi para sa akin, kung ako yung dito, of course, nagdi-discuss tayo rito para educational tong channel natin eh. No, educational to, informative. Gusto natin matuto tayo at malaman natin yung mga nangyayari dyan. Hindi lang yung nanonood tayo, nakanganga tayo. Wala naman tayo naintindihan. No? Ito nga yung sinasabing strongest defense kay Attorney Ligutan. Hindi niya kailangan mga ka-wonder mag-interpret ng kanyang post bilang adjudication. No? Diyan sa merits ng impeachment trial or impeachment case. Bakit? Yung tanong. Pag-usapan namin kanina. Kauwi ko lang, kumain lang ako, tapos shinare ko na. Kasi dahil sa kanyang statement mga ka-wonder, maaring basahin bilang general statement of evident law. General pangkalahatan yan. No? Kahit sabihin natin nangyaring instance dyan, na yung sinasabing misleading questions are not allowed. Kumbaga, general statement. And at the same time, kamalayan sa atin para malaman natin na hindi yan pinapayagan. Parang sinasabi niya mga ka-wonder, no? Ganito, mga lawyers and law students, tandaan natin na ang misleading question ay hindi pinapayagan kahit cross-examination yan. No? Professor yan si Attorney Ligutan and practicing lawyer for many years. Pero hindi kasing tagal ni Attorney Kapunan, 45 years yata, ganun. Hindi niya kailangan sabihin mga ka-wonder, si Attorney Ferrer, mali yan eh. Hindi niya nga ginanon eh. Basta nagbigay siya ng statement which is neutral, flat, and simple. Hindi niya kailangan sabihin mga ka-wonder, dapat i-sustain yung objection ni Attorney Kapunan. Diba? Hindi niya kailangan sabihin yun. No, hindi niya kailangan sabihin patunay ito na mahina yung defense. Yung sinasabi sa mga post na seasoned lawyers versus OJT lawyers, yung mga inahamak nila. No? Hindi naman talaga gano'n kasi ang hirap lang talaga ng kaso for us. The way we assess it, the way we see it and we hear it. Every time na magkaroon ng impeachment trial dyan, ang hirap. Kaya siguro, nahirap lang, pero it doesn't mean na hindi sila mahusay, no? Yan kinikredit ko kayo Kayong mga defense ni Sara Duterte. At kasi mga ka-wonder, kung wala nang ganong statements, no, may reasonable argument na hindi niya dinidiscuss yung ultimate merits ng impeachment case. Hindi naman no? General statement siya. Yung paliwanag niya ay isang rule of evidence. Yun ang mahalaga mga ka-wonder. At yung sinasabi naman natin sa 5 punto mga ka-wonder. Pero, huwag din nating i-deny yung context. May konteksto kasi doon na sinisilip ng tao kung bakit hindi umaayon yung iba hindi. Mga abogado na sinasabi ko. Mga analyst. Pero of course, more on lawyers kasi nakakaintindi sila dyan. Ngayon dito mga ka-wonder, magiging honest naman tayo. Kanina fair tayo ulit. This time, we will be honest. Hindi rin natin pwedeng sabihin na walang context. Kasi nag-post si Ligutan habang nangyayari yung trial. Yun yung konteksto. At yung post niya ay lumalabas. Yung sinasabing misleading question not allowed. No? Yung sa kasagsagan ng kainitan ng palitan ni Attorney Kapunan at ni Attorney Ferrer tungkol dun sa questioning. At yun mismo yung dahilan kung bakit naging questionable yung post na nakita ni Attorney Sheila Season. At dahil kahit general yung working, kahit general statement yan, maaari pa rin sabihin ng kabilang panig o ng defense. No, na alam naman nating na lahat, itong sinasabing particular incident na ito, tinutukoy mo. Itong nangyari sa pagitan ni Kapunan at ni Ferrer. No, yun yung strongest argument dyan laban kay Attorney Ligutan. So kung gusto nating maging intellectual yung ating pag-uusapan, we should be intellectually honest din mga ka-wonder. So substantively, tama ang legal principle, no? Pero yung procedural, no, o procedurally or ethically, may legitimate question. Legitimate, may tanong na legitimate na dapat itanong.
o questionin kung ang timing at context na nag-post ay lumalagpas sa restriction sa public comments tungkol sa pending impeachment trial. Kaya hindi natin dapat mga ka-wonder pag-isahin yung dalawang issue. At yung pang-anim na punto na nakita ko mga ka-wonder, violation ba agad? Kasi yun yung mga nakikita Gusto nyung tanggalin si Ligutan, bawasan yung tinik sa lalamunan. Pati si Kapunan parang gustong isunod na humingi na nga na siya ng tawad kasi medyo nagiging comedy siya. Yung sinasabi niyang, I want to stop or refrain myself from spanking. Kumaga, papaluin niya yung si Ferrer na parang bata na pinapakita na mas superior siya because she's been practicing law for more than 45 years. No, ayun din ang reklamo ng iba na parang na sila, nabibelittle sila. No, para sa akin mga ka-wonder kasi hindi naman automatic yung conclusion na violation agad. No, nag-post siya, violation agad? Di ba? I-reviewin nga yun, titignan. Kailangan kasi mga ka-wonder, tignan natin yung exact wording ng post. No, itong context, yung purpose, at kung anong ibig sabihin ng merits sa particular impeachment rules. No, dun sa rule niya ng Senate, kung yan ba yung nag-violate. Kasi may malaking difference between misleading questions are not allowed even on cross-examination. At itong isa, mali si Attorney Ferrer at tama si Attorney Kapunan. Pinatutunayan lang nila na mali o mahina itong depensa. Yun yung dalawa. Yun yung sinasabing konteksto na violation. Yung una, I don't see any violation. Sinabi lang ni Ligutan na misleading questions are not allowed even in cross-examination. Statement, general statement. Compare dito sa isa. Kunyari, mali si Attorney Ferrer. Tama si Attorney Kapunan. Pinatutunayan nito mga ka-wonder na mali ang defense. Yun yung sinasabing context doon. Kasi sinabi niya, mali ka Ferrer. Tama si Kapunan. Yun yung nagpapatunay doon sa konteksto na mali ang depensa. So mga ka-wonder, ibig sabihin yung second na binanggit ko, yung mali si Attorney Ferrer, tama si Kapunan. Yun yung obviously na malapit dun sa sinasabing commenting or comments on the merits. No? Yung una kasi mga ka-wonder, pwedeng natin ipagtanggol na yan ay statement of law. Diba? Kaya kung yung tanong sa atin, kagaya ng tanong sa akin kanina, buti lang nagbasa tayo, kung ang tanong, kung may legal defense ba si Ligutan? Ang sagot ko, mga ka-wonder, nag-research na ako oo, meron at hindi mahina ang defense niya yun. Diba? Kaya itong isa pang punto, pang ilan na ba? Pang 7, no? Tanggalin ba si Ligutan bilang prosecution counsel? Parehas lang halos nitong pang-6. Pero ito pa mga ka-wonder. Ito yung isa sa pinakamahalagang punto. No? Huwag nating isipin mga ka-wonder dahil nagdeklara o nagreklamo si Attorney Sison, automatic matatanggal si Attorney Ligutan. Pagkakarinig ko kay Chis, warning No? At under sa Senate rules, itong mga counsel, itong mga prosecution are admitted to appear. But they are under the control at supervision. Nino, itong prosecution, under the supervision and monitoring yan mga ka-wonder ng House Prosecution Panel nila Luistro. No? Ibig sabihin may malaking distinction between Senate Impeachment Court at House Prosecution Panel. No, subject sila, under sila ng Prosecution Panel nitong House Panel. Ang Prosecution Counsel kasi mga ka-wonder ay hindi simpleng empleyado ng defense. Libre nga yan pro bono o ng Senate President na pwedeng tanggalin dahil may nagreklamo, hindi. May structure kasi mga ka-wonder at authority na dapat sinusundan. Yan yung mga kanilang protocol. Hindi basta-basta tanggalin, mga ganon. At sa nakita natin isa pang punto mga ka-wonder, pang-8 na, yung sinasabing anong pwedeng gawin ng Senate. Sabi nga ng isang abogado, kung nakikita niya nagkakaganon na, no? O kaya nagkakainit na si Kapunan at na sinasabing spanking o kaya ganito ganyan, dapat sinasabi niya, both counsels are requested to approach the bench or approach me at papatayin niya yung mic off the record yon, pagsasabihan niya dalawa. I'm not allowing you ganito ganyan to render extra or mga sinasabing yung mga sinasabing mga editorials at kung ano mga dagdag. I'm not allowing that. Okay. And then hindi mo na maririnig yun. Dapat ganun daw ang ginagawa ni Cheese. So anong pwedeng gawin ng Senate, no? Ang Senate mga ka-wonder as sitting impeachment court ay meron silang authority
to enforce yung rules nila and preserve order. Kagaya ng sinabi natin, na dapat gawin ni Cheese. Ang impeachment rules, mga ka-wonder, ay ini-express ito para ma-recognize ng yung Senate's authority, yung authority ng Senate. Bilang korte, parang ganoon, observe, respect. Sabi nga nila may binabasa before ang start impeachment, no, in the pain of punishment kapag na-violate mo yung rule. Di ba? Pero, hindi ganun kadali. Depende sa siguro violation. So, mga ka-wonder, in other words, posible yung sinasabing consequences. No? Depende rin sa sinasabing ng impeachment court determines. Gaya ng pwedeng magkaroon ng admonition. Hihimukin sila. Will you refrain from this? Don't say any extra. Do not give value to what the other counsel said. Respect each other. Ganito, ganyan. Ito, warning. Gaya ng sinabi ni Cheese. Warning. Ano pa? Directive to refrain from public commentary. Yung gaya ng ginawa ni Libgutan. O every time natapos na yung impeachment, interview ng media. Diba? Other procedural sanctions. At kung may makita ng court, mga ka-wonder, na may contemptuous violation, posible rin magkaroon, mga ka-wonder, ng contempt proceedings under its authority ng Senado. Pero, mga ka-wonder, iba ang sanction sa automatic removal, no, as prosecution counsel. Hindi ganun kadali. At yun yung gusto nating linawin, mga ka-wonder, dito sa lahat ng nakikinig. At isang punto ulit, pang-siyam na, no? Tatanggalin ba si Ligutan? Gaya, ganun pa rin ang sagot, no? Sa ngayon, hindi naman dapat sabihin na, oo, tanggalin na yan. Para alas na sa depensa, wala na silang tinik. Sunod na si Kapunan. Hindi nga ganun kadali, mga ka-wonder. Wala kasi ako nakikitang authoritative ruling na nagsasabing tinanggal itong si Ligutan, no, bilang prosecution dahil sa pag-post niya o tatanggalin siya. Ang mahalaga, mga ka-wonder, ang Senate rules mismo ang nagsasabi, no, na ang counsel for the prosecution ay under the control nga ng supervision ng House Prosecution Panel. It is the job of the House Prosecution Panel ng House of Representatives, no? Kaya kung magkaroon man ng pagbabago sa prosecution team, ay kailangan na rin natin tingnan kung sino may authority na gumawa noon, kung may formal order o decision. Diba? Hindi sapat yung isang manifestation lang, kagaya ng ginawa ni Sison o reklamo para sabing automatically remove ang isang counsel. Maaring pagsabihan, napaka-harsh naman, tanggal agad. Diba? Anyway, pinaghiwalay na nga natin yung dalawa kung nakitang may merito talaga. At isa pang punto, I think pang-10 na, no? Ang pinakamalakas na defense kay Ligutan, no? Ito na. Kung ako maglalatag, mga ka-wonder, ng defense para kay Attorney Ligutan, although I'm not a lawyer, but then again, I made my researches. Kaya napuyat na naman tayo at alas 3 na tayo natulog. Una, tama ang legal principle. Ikalawa, yung statement niya can be characterized as general discussion of the rules of evidence. Pangatlo, hindi niya kailangang i-interpret ang post bilang judgment sa ultimate merits ng impeachment case. Ikaapat, walang statement sa post, no, based dun sa sinasabing reporting word o reported word, no, na nagsasabing guilty si Vice President Sara Duterte o dapat ma-impeach siya. Walang ganun. Ikalima, yung sinasabing pangbanggit ng isang procedural, no, yung evidentiary rule ay hindi automatic, mga ka-wonder, kapareho ng paglabas ng opinion tungkol sa ultimate merits ng impeachment. No? So, pero may isang nakikita tayo na kahinaan. Isa lang. Yung sinasabing timing na nagkataon nga na nagkaroon ng ganun instances or incident dyan sa loob ng Senate between Kapunan and Ferrer na yung sinasabi ngang misleading questions are not allowed, while the other, the counsel from the defense said allowed. So nagtaka nga. Yun yung timing. Dahil very close, mga ka-wonder, sa actual evidence or incident, no, yung posting ni Ligutan. At pwedeng sabihin, mga ka-wonder, ng kabila, obvious naman, yung reference mo. Yun nangyari kahapon o kanina. Yun yung magiging issue na kailangang, mga ka-wonder, pag-desisyonan ng impeachment court kung may formal complaint o motion. At huli, dito sa atin, lesson ito para sa lahat ng mga lawyers. No? Lesson sa kanila na ito yung gusto nating take away natin, mga viewers,
No? Sa courtroom, mga ka-wonder, minsan, hindi sapat yung tama ka sa batas. Hindi yan sapat yun. Kailangan din, mga ka-wonder, isipin. Kailangan mo ba sabihin? Pinagbawal? Kailangan ba? O saan mo sinabi? May pagbabawal dyan. Kanino mo sinabi? No? At ano ang magiging effect sa sinabi mo sa pending proceeding, gagaya nitong impeachment. Kagabi, nabasa ko rin, mga ka-wonder, yung tungkol sa Supreme Court's current Code of Professional Responsibility and Accountability na ine-emphasize doon, mga ka-wonder, yung propriety, no? Dignity, respect, courtesy, and responsible use of social media by lawyers. No? Na kahit legal basis ang statement, gaya ng ginawa ni Attorney Ligutan, mas ligtas na kung hindi na lang ito ipinost habang ongoing ang hearing. Kaya ang tanong, mali ba si Attorney Ligutan? No? Ay anong sagot mo? Ang sagot ko, kung ang pinag-uusapan, mga ka-wonder, ay legal principle tungkol sa misleading question, malinaw, may batayan siya. No? Doon sa sinasabing rules of evidence distinguish leading questions from misleading questions. At ang misleading questions, mga ka-wonder, ay hindi nga pinapayagan yan sa cross-examination. Pero, yan, kung ang tanong niyo naman sa akin, wise ba na i-post niya yun habang ongoing yung impeachment trial, ay doon na nagsasabi na siguro mas maganda kung hindi. No? Ang tanong, matatanggal ba siya bilang prosecution counsel? Hindi naman ang dapat pangunahan ng Senado itong sinasabi nating House Prosecution Panel. So, yan. At may mga iba pang katanungan, humahaba yung oras natin at hanggang dito lang tayo, mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at mareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila na ito bang post ni Attorney Ligutan ay violation, katanggal-tanggal sa kanya. Ito ba ay mayroon siyang punto? Ano yung mga punto niya at yung hindi niya napuntuhan? Please subscribe, hit the notification bell icon, and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli, mga ka-wonder. God bless.